Sir John, saan po kayo mas natatakot? Siyempre dito sa piloto, kasi yan ang kinakatakutan namin yung interview. Sa bilyar, tira ka lang ng tira. Wala naman nagtatanong dito. Siyempre, tatanungin ka. Kaya dito kami kinakabahan ni Barker. Good day, dreamers! This is Jerry Salvador and welcome to the Pillow Talk, where dreams get unplugged. Ang mga kasama po natin for today, grabe po, napaka-humble niya po, napaka-swabe, at one of the greatest pool players of our time. Let's all welcome Sir Django Bustamante. Hello po! Hello po, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali po. Lalo na sa The Pillow Talk. Ayun po, welcome po at nandito kayo ngayon. And ang pag-uusapan po natin ay ang buhay nyo. So, simulan po natin sa pinakasimula. Kasi sobrang interested po ako na ano po ba magiging buhay ng isang Sir Francisco Bustamante kung hindi siya nag-billiards? Kung hindi ako nag-billiard, siguro isa akong magsasaka ngayon. Kasi yun ang doon ako lumaki. Yun ang alam kong dahil nakatira lang ako sa probinsya namin doon sa Maliwalo, Tarlac. So, nung bata ko, yun ang alam kong trabaho, yung magtanim ng palay. Dahil po sino po yung mga magsasaka sa inyo? Wala, sumasali lang ako kasi yung may-ari nung sakahan doon, yung kapitbahay namin. So, sabi ko, mukhang maganda ito may bayad. So, dito ako magtatanim ako ng palay maghapon. So, yun, binabayaran naman, 25 isang araw. Tapos ilang taon po kayo nito? 10 taon. Wow, ang aga niyo pong nag-career. Kasi sabi ko, para magkaroon ako ng pera, kaya yun, nagtrabaho ako bilang isang magsasaka. Tapos po, nung mga time na yon, paano naman po napunta sa billiards? Dahil po sa kapatid niyo naman. Oo, yung kapatid ko kasi, nagkaroon siya ng tindahan dito sa bayan namin sa Tarlac nung araw, hindi pa siya city. So, ang katabi niyang pwesto, bilyaran. Kaya sabi ko palaging maraming tao. Sabi ko, pumunta nga, makasilip nga. Nung makasilip ako, marami nagpupustahan. Tapos, pumasok ako doon, nanonood muna. Hanggang sa yung araw-araw na ako pupunta, tapos nag-i-spatter ako. Ako yung taga-taya ng bola. Pag may nananalo, binibigyan ako ng porsyento. So, pag binigyan ka ng 10, 20, para sa akin, ang laking pera na nung araw. Mga 70s to. Opo, laki na nun. Oo. Kaya sabi ko, dito na lang ako. Baka hindi na ako mag-aral. Kaya yun ang ginawa ko. Hindi na nga ako nag-aral. Hindi na po. Hanggang lang po, no? Hanggang grade 6 lang ako. Tapos, kinarir ko na yung bilyar. Hanggang sa dumadayo na ako kahit chan-chan. Doon sa mga probinsya lang namin sa Tarlac. Ayun, minsan na nananalo, may mga talo din. Na. Hindi naman tournament, puro money game nung araw eh. Puro bara-barangay, ganun po. Bara-barangay. Okay. Kasi ang daming bilyaran nun. Tsaka may sponsor naman ako. So kahit matalo ako, hindi ako matatalo. Sila yung matatalo. Pero pag nanalo naman, doble, triple, kita. Bibigyan nila ako ng porsyento. Tapos po, kaya hindi rin kayo nakapagtapos dahil tinuloy nyo na itong Tinuloy ko na kasi lumayas na ako sa amin eh. Kung saan ako pupunta. Pampanga, gano'n, kuminsan Bulacan. So may kasama akong manager. Sinasama nila ako. Kaya kuminsan, bihira na lang ako umuwi sa amin. Kuminsan, doon ako natutulog sa sponsor ko. Yun. Pero tanggap naman po ng pamilya nyo. Hindi nga eh. Gusto nga nila mag-aral ako. Kaso walang hilig yung pag-aral sa akin eh. Ayaw sa inyo? Ayaw ko eh. Dahil gusto ko nga mag-bilyar. Dahil nagustuhan ko na yung laro. Tinuloy nyo na? Oo, tinuloy ko na. Hanggang sa mag-Maynila na ako, Mindanao, Visayas, ganun. So masasabi niyo po ba na pangarap niyo yung pagbibilyar o parang napunta lang kayo doon? Hindi, nagustuhan ko siya eh. Kasi nung napil ko siya eh. Nung nagpa-practice ako, sabi ko, gumagaling ako, nakakashoot ako ng bola. Sabi ko, siguro pag pinagbuti ko ito, lalo pa akong gagaling. Ayun, hanggang sa napapansin ko sa sarili ko, pagaling ako ng pagaling. Hanggang sa dinadayo nga nila ako,
Kaya sabi ko, bakit hindi na ako mag-aaral? Dito na lang ako. Sabi ko, Parang ano po, inarit ko na talaga siya. yes. Oo. Para sa inyo talaga din. Oo, Kasi para parang sa akin. lagi din kayong nananalo, tapos Oo. magaling pa nga kayo. So parang sabi nung ng buhay na, sige, pagpatuloy mo yan. Ganun po yung nararamdaman Walang nyo. nagsabi sa akin. Sarili ko lang talaga. Talagang kinarit ko na siya. Sabi ko, dahil nga mahirap yung buhay namin, sabi ko, baka dito, umasenso. Kaya pinagbuti ko na lang siya. Hindi naman ako nagsisi dahil narating ko naman yung gusto ko marating. Opo. Oh. Sa buong career niyo po ba, ano yung masasabi niyo hindi niyo makakalimutan na parang memory na nangyari sa inyo sa billiards? Siyempre, yung namatay yung anak ko. Nung 7 years old, 2001 ba yun? Yung kalaban ko si Strickland sa Cardiff Wells. Yun lang ang pinaka-memory sa akin. Parang 7 months po yung anak mo. 7 months, oo. So, di ba po ito nung time na to yung naglalaro po kayo? Parang finals po to, no? Finals. Ang kalaban ko rito si Strickland. Opo. Tapos, paano po nasabi sa inyo? Hindi, actually, top 32 pa lang yun. Ayaw ko na siyang ituloy kasi sinabi na sa akin nga ng misis ko, wala na nga yung baby ko. Sabi ko, uwi na ako. So, tinawagan ako ni Mr. Puyat. Wala ka na magagawa. Sabi niya, ituloy mo na yan. Parang, ano na lang, yung ialay mo na lang. Baka mamaya, may mangyari pa. Yun, hanggang siya makaabot ako ng finals. Grabe. Hindi ko nga inaasahan na abot pa ako doon kasi siyempre, ang bigat nung dinadala ang bigat nga ng tira ko, pero ang ganda ng tira ko parang nakasubaybay sa akin Para sinusuportahan ako, patalo na, nananalo pa. Hanggang sa sayang nga lang, hindi ako naging world champion nung time na yon. Pero okay na rin, second place Opo. Malamang nag-guide din nga po kayo. Lamang nga ako noon, ang score namin, 15-13. Race to 70, bumrake ako na scratch, hindi na ako nakatira. Na-straight ako ng 4. Kaya okay na rin yun, hindi para sa akin. Opo. So, speaking of sa winnings, ano naman po yung pinakamalaki nyong napanalunan pagdating sa billiard? Actually, ang pinakamalaking premyo lang talaga yung yung US Open tsaka yung World 9-Ball Championship. Kaya yun ang pinakamalaki kong panalo yung sa Cardiff, Qatar, Doha, Qatar. Yung nag-world champion ako doon, $36,000. Magkano in pesos yun? Ilagay na lang natin dito. Times 50, siguro, mga kulang-kulang 2, gano'n. 2 million. Pero may mga bawas pa yun. May mga taxes, tapos may mga balatuan pa kami ng mga player, gano'n, yung savers kung tawagin. Paano po nag-work yung gano'n, yung saviors? Paano po yung hatian nyo? Kanya-kanyang usap po ba? Hindi, kami ni paring Efren, may usapan na kami dyan, 10% kami palagi. Kung sino man manalo? Oo, halimbawa, ang premyo ko, 5,000, siya, 20,000. So, ang different, 15,000. So, bibigyan niya ako ng 1,500 sa 10%, yung 15,000. Ano yung continue yun, Lahat ng laban? Lahat ng laban, Kahit siya naman ang matalo, ako yung manalo, bibigyan ko rin siya ng ganun. At least parang parang sa insurance. Nyo. Yes. Hindi naman, parang insurance namin kasi palagi kami magkasama. Tsaka parehas naman kami nga magaling noong time na yun dahil palagi kami nagkaka-place. So, kung minsan tabla. Pero pag nagharap kami sa finals, hati na kami. Sigurado na. Hindi na, paglalabanan na lang namin yung trophy. Ang cute naman ng friendship nyo na. Parang gano'n yung pag-uusap. Mo, nakasama ko siya 1992 sa US. Hanggang ngayon, magkasama pa rin kami. Opo. Ang ganda nga po na parang dun sa laban, kayo pa rin yung magkasama, maging magkaibigan pa din po, no? Kahit naman magkalaban kami, talunin niya ako, talunin ko siya. Ganun lang. Ganun pa rin kasi magkasama kami sa kwarto Opo. Kami yung magka-roommate Opo. So sa amin, okay lang naman yun. At least, nananalo yung isa sa amin.
Yes. And pagdating naman po sa mga laban, bago po ba yung mga competition nyo, meron po ba kayong mga ritual na ginagawa or may paghahanda po ba kayong mga ginagawa? Ako kasi pag pupunta ako sa tournament, maaga akong pupunta. So nagpa-practice ako, tapos tulog ng maaga, talagang pinaghahandaan ko siya. Hindi ako umiinom, ganun. Ngayon, pagkatapos ng tournament, doon kami umiinom. Pero ako, yun lang ang at talagang sikreto ko, yung practice, tsaka pahinga, yun. Parang lang. feel nyo yung pool table kung saan man kayo lalaro para alam nyo kung ano yung pakiramdam. Hindi, tsaka yung tapetik kasi kumisan, iba-iba eh. Okay. Meron mabagal, meron madulas. So, pag madulas ang tapete, hindi kailangan ng malakas na tira doon. Kailangan medyo, konting speed lang. Okay. Parang mag-a-adjust kayo, depende. Oo. Kailangan alam mo yun. Ngayon, pag mabagal naman siya, kailangan malakas ang tira doon. Kasi, pag halimbawa tumira ka ng mahina, hindi abot yung bola, yung cue ball, para doon sa kasunod. Yeah. Kaya, inaalam din namin yung tapete. Okay. Magandang tip nga din yan sa mga baguhan. Hindi, saka alam naman ng lahat yan. Yeah. Kailangan talaga anuin mo. Saka i-roll mo yung ball kung diretso siya, ganun. Kasi kumisan meron table na maliko. Pag maliko, huwag ka babaksak doon. Kundi, liliko yung titirahin mo. Okay. May mga iba-iba din po bang, malalaman nyo po ba sa brand ng pool table, ganun? Oo. Meron silang tinatawag yung Simonis, masyadong madulas yun eh. Okay. Pero ngayon, ang ginagamit ngayon yung yung mabagal na. Mas gusto ng player yung konting dulas lang pero mabagal. Okay. Para ikaw yung bahala kung paano mo hindi, kasi yung tapete na yun, sila sponsor. May gano'n. Sila sponsor. Pag sila sponsor, libre na yung tapete na yun. Sila na lahat ang magkakabit. Pero kailangan ilagay mo yung logo nila. Okay. Sa tournament mo. Okay. And sa naman po, pagdating sa rewards, ano pong ginagawa nyo doon sa mga napapanalunan nyo? Parang yung nabibigyan nyo ng rewards nyo para sa pamilya nyo at sa sarili nyo? Siyempre, pag nananalo ko, pinapadalan ko yung family ko, tapos ang tatay ko, nag-request ng jeep nung araw, binili ko rin nung kumita ko. Tsaka lahat naman tinutulungan ko yung mga kapatid ko, mga pamangkin ko. Ako pa nga nagpaparal doon sa iba. Breadwinner po ba kayo? Hindi naman, pero sineshare ko rin eh. Okay. Kasi kumakain ako ng masarap, tapos sila tuyo. Parang nakakakonsensya. Opo. Kaya nung kumikita ako, ayun, sineshare ko sa kanila. Okay. Wala naman silang masasabi sa akin. Okay. Maganda naman po yun na at least yung mga blessing nyo po, syempre, papabahagi nyo sa pamilya. Hindi yung kumita ka tapos hindi mo nakilala, syempre, pangit yun. Sa sarili nyo naman po, ano naman yung binigay nyong reward sa sarili? Nagkabahay po ba? Ganyan, kotse or ano man? Meron akong bahay, tsaka sakyan naman. Tsaka hilig ko rin yung shopping, ganun. Ano pong mga shopping na kung ano-ano, pag nanalo, mamimili ka. Iba-iba. Wala kayong, kunyari, relo, ganyan. Mga signature. Wow, branded. Sa mga lupa, ganyan, nag-invest din po ba kayo? Ayun, sa kapatid ko, binigay ko na sa kapatid ko. Nag-invest ako nun sa probinsya namin. Kaso, binigay ko na sa kapatid ko. Kasi di ba dati po gusto nyo maging magsasaka. So, baka... wala na eh. Kasi galing na ako ron eh. Yung mga kapatid ko na lang, kumisan yun, may sinasang lang mga bukid, ayun. Pag, halimbawa, tinutubos na lang nila, gano'n. Pero wala kaming sakaan talaga. Okay. Tapos nung, kasi diba nagsimula kayo dito sa Pilipinas? Pwede niyo po ba kwento yung kung paano kayo napunta sa Germany naman? Kasi nung araw, nung dito na ako sa Maynila, may nakakita sa akin na Pilipino. So, kinausap ako kung gusto kong pumunta ng Germany. Sabi ko, dahil nung panahon na yun, yung bilyar naman sa atin, mahina. Tsaka walang tournaments, puro postal lang. So, sumama ako sa kanya. Tapos, sinali niya ako ng tournament. Yung pala, destination namin, Switzerland.
Oh. Eh, siyempre, wala akong jacket. Winter, February yun eh. Ginaw. Ang maginaw talaga. Hindi ako makahulog ng bola. Ayun, hanggang sa matalo. Yung pala, destination namin sa Germany. Tapos, nung time na nanginginig kayo, nanginginig talaga eh. Siyempre, ang init sa atin, tapos pupunta ka sa malamig. Eh, tapos wala ka pang jacket. Hindi kayo na-inform. Oo. Eh, nakaganon nga lang ako sa sulok eh. Grabe po yung Ayun, kaya natalo ko. Pero naman po, nung mga susunod na mga laro na, talo na sila sa akin. Nakabili na kayong jacket nun eh. Oo. Tsaka na ako, may kumuha na sa akin sa Germany nun eh. Kasi yung kasama ko, so iniwan na ako doon sa Germany, so may kumuha sa akin, ayun, inalagaan na ako. Tapos, sobrang tagal nyo din doon, no? Kahit saan ako sumali ng tournament, sumasali kami. Magmaneho kami, kumisan 1,000 kilometers. Eh, mabilis naman kasi autobahn eh. So, puro panalo ko hanggang sa nakikilala na ako. Opo. So, nung pagdating naman na nakilala na kayo, paano nyo naman po hinandle yung kasikatan? Eh, siyempre, dumayo na ako dahil gumagaling na ako eh. Pumunta na ako ng Amerika. So, unang tapak ko sa Amerika, champion kagad ako. Wow. Hanggang sa tinuloy ko na yun. Tuloy-tuloy. Halos, ginawa ko ng halos buwan-buwan, Europe, US, puro ganun lang. Eh, kasi mas maraming tournament sa Amerika kesa sa Germany nung araw. Pero buong Europe may mga tournaments. Kuminsan sinasali. Inano nyo na is from barangay-barangay to Europe na. Gano'n. Kuminsan Italy, kuminsan sa Netherlands, gano'n. Iba-iba. Ang hindi ko lang nasalihan na tournament sa yung sa Paris. Tsaka sa parting Romania. Halos lahat nasalihan ko. Nalibot nyo na talaga. Denmark, Sweden, ganun, Finland, lahat. Halos napuntahan ko na yung Europe. Buti hindi po lumaki yung ulo nyo nung sumikat na kayo. Wala naman eh. Hindi naman talaga konti lang naman ang premyo ng bilyar eh. Eh kaya lang, kahit siyempre, ba't mo babaguhin ang sarili mo? Ay ako, ang style ko kasi, yun ang gusto ko sa buhay ko, yung hindi ko, kung ano ako noon, ganun pa rin ako ngayon. Talagang sinabi niyo sa sarili niyo yun. Buti po na panindigan niyo kasi ang hirap din po nun, di ba? Hindi naman, nasa iyo lang naman yun eh. Totoo naman. Eh pag marami ka ng pera siguro, ewan ko lang. Eh ako, nakahawak naman ako ng pera, pero wala naman na bago sa akin. Ganun pa rin. Opo. Maganda nga po na nagstay pa rin na ganyan. Sa lahat po ng mga nalaro nyo, kasi alam ko po na yung US Open talaga, yun talaga yung pangarap nyo dati. Sa mga interviews nyo ba dati na yun lagi yung sinasabi nyo? Pangarap nyo pa rin po ba siya or parang nilet go nyo na? Yung US Open kasi ang dami ko nang sali dyan. Hindi ko siya makakuha-kuha talaga. Siguro ang participant dyan abot ng 500 pataas. So umabot ako dyan, 8 quarterfinal, tsaka 4 na semifinal. Hindi ko siya makakuha. Eh, bata pa ako noon, ha? Eh, ngayon, siyempre, senior na ako. Wala na akong pangarap na salihan. Basta, inano ko na talaga siya, hindi ko talaga siya makakuha. Lahat ng tournament na sinalihan ko, US Open lang hindi ko nakakuha. Halos lahat pinag-championan ko. May double pa, ganun. Ang galing. Ang US Open lang talaga. Hindi para sa akin. Opo. Meron talagang, siguro may ganun talaga, bawat tao, no? Pero sa lahat naman po ng iba, sa dami na nun, nagawa niyo pong maging champion. So, ang galing po. Congratulations. Ay, salamat po. Sayang nga lang, hindi ko nakuha yung US Open. Opo. Pero, ngayon naman po, trainer na kayo. Diba? Ngayon, kayo na po nagtuturo sa iba. So, ano naman po yung pagkakaiba ng pakiramdam nyo pagka trainer kayo, tsaka kayo yung naglalaro? Eh, siyempre, mas gusto ko yung ako yung naglalaro. Kasi mas, yun eh, hindi ka masisisi. Tsaka, unang-una, pag nanalo ka, may premyo ka. Ito naman na trainer, hindi naman ako nagsisisi kung naging trainer man ako. Gustong-gusto ko nga eh. At least, yung kaalaman ko, na-share ko sa mga kabataan,
At hindi naman ako nagsisisi dahil natuturo ko naman sa kanila. So, lahat ng player ko, tinatanong kung anong tira, coach, paano ba to? Paano? Pakikita ko sa kanila. So, tuwan-tuwa naman ako. Dahil, ano sila, yung matanong, yun ang gusto ko eh. Kailangan magtanong ka kung gusto mong malaman yung isang bagay na mahirap, ganon. So, pakikita ko. So, lahat ng player ko, wala naman silang masasabi sa akin. Halos lahat, tinulungan ko sila. Oh, good trainer po kayo, ganon. Ganon na nga siguro kasi hindi naman ako na naging hindi sa kanila. Puro, laro kami. Tapos practice, ganon. Yes. Position. Lahat naman sinasabi ko. Lalo na si Amit tsaka si Cheska. Ayan, palagi ko sila nakakalaro. Kung minsan may mga problem sila. So, nasosolve lahat. Nice. So, ano pong masasabi nyo naman sa mga aspiring na billiard players? Siyempre, ang masasabi ko sa kanila, pagbutihan nila yung paglalaro para malay ninyo, yung naabot namin ni Paring Efren, maabot din ninyo. Basta tiyaga lang. At wag ninyong haluan ng drugs o ano, basta aral, practice, tiyaga-tiyaga lang. Yung narating namin, maabot din ninyo. Kaya pagbutihin ninyo. Paano nyo po ba masasabi na billiards ay para sa inyo? Paano po ba nila malalaman na dapat nila ipagpatuloy to o wag na, ganyan? Kasi malalaman nila yun, tsaka mapipil nila eh. Kasi pag naglaro ka, makikita mo kagad pag may potential ang bata eh. Kasi ubo-ubos, ganon. Lalo na yung sumisigat niya si AJ Manas. 16 years old lang yun. Mapipil mo yun sa sarili mo. Kung gagaling ka o hindi. Pag wala kang future, ako alam ko na kagad kung gagaling o hindi. Wow. Pag hindi gagaling, hindi na kita tuturuan. Pero pag may potential, tuturuan kita. Ano po ba ang gusto nyong iwan dito sa mundo? Anong legacy nyo po ba? Siyempre, ang yung kaalaman ko, ibahagi sa mga kabataan, hanggang kaya ko, ganon. Dahil isang malaking karangalan sa akin yung may matutunan sila sa akin kahit na hindi na ako naglalaro. So, yun lang ang gusto ko mangyari. Ayun po. At sa tingin ko naman po, nagagawa nyo naman yun. So, good luck na lang po sa mga experiences nyo pa at saka mga matuturuan nyo pa. So, thank you so much po, Sir Django. And ayun lang po for today. Salamat din sa iyo, George, at saka sa Pillow Talk. At salamat sa pag-invite sa akin dito. Yes, you're very welcome po. Good night po. Hasta la vista. Baby. Charot. Baby. Yay.